Elizabeth Isidro. Ng mensahe, tinatawagan po natin si Police Corporal Lynn Mayos mula po sa Women and Children Protection Units of Bukawi Police. Palakpakan po natin. Magandang hapon po sa lahat. Vice Mayor Tugna, kay Konsihala, kay Kapitan, sa lahat po ng mga konsihal na nandito. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa inyong mga nandyan sa baba. Magandang hapon po sa inyo. Gising pa po ba kayo lahat? Lahat po ba dito binubugbog ng pagmamahal ng mga asawa? Ha? May hindi po ba? Sana all daw, may nagsasana all. Bugbog sa pagmamahal po ha, hindi bugbog sa sakit sa bulsa, sakit sa isip. Ano po? Mamaya, pag alis ko dito, may nakasunod na sa akin, o di kaya may nauna na sa istasyon, magre-reklamo. Sana naman po, wala po, ano. Ayan po. Ako po si PCPL Mayos. Yung mga iba po sa inyo, nakita po ninyo ako sa istasyon. Naman po siguro. O baka dahil sa liit ko, hindi po ninyo ako nakikita. Pero ako po yun. Ako po yung pumalit kay Ma'am Dorina. Ayan po. Parang gusto kong bumaba. Para malapit sa inyo. Nakaganon sin ng mga nanay Parang di ako nakikita Ayan. So, yan po. Ang sa amin po, ang tinatanggap po namin sa istasyon is yung mga reklamo po ninyo. Pero bago kayo pumunta sa istasyon, gusto ko pong ipaalam sa inyo na dapat po sigurado po kayong magsasampa po ng kaso. Dahil sa dami po ng hinahawakan namin, ako lang po, mag-isa ko lang po ang humahawak po ng mga kaso. Pagka may magdidemanda, ako lang po ang gagawa ng demanda. Wala na pong iba. Sana po sa susunod na mga araw, may pupunta po tutulong sa akin. Pagka assistance lang naman po at may gusto lang po kayong tanungin, meron naman po kaming assistant doon, siya po ang magsasabi sa inyo kung anong mga kailangan ninyo. Kaya humingi na din po ako ng dispensa in advance na hindi po agad-agad po nagagawa natin lahat kasi mayroon pong kailangan requirements. Halimbawa, sa physical abuse, kailangan po meron po kayong mga medical po doon. Kailangan po yun. Pagka wala kayong medical, wala pong ebidensya na kayo po ay sinaktan. Kaya lagi namin sinasabi, kung ngayon sinasaktan kayo, mahal na mahal pa din ninyo, bulag pa po kayo, hindi pa po kayo nauuntog, magpa-medical po kayo kada sinasaktan kayo. Para pagka nawala na yung pagmamahal na sinasabi, pwede na po ninyong magamit po yun. Kasi minsan po may pumunta, isang beses lang sinampal, pero nung sinampal na untog, paggising niya, di na daw niya mahal, sasampahan na ng kaso. Sabi niya sa amin, ilang ulit na daw pong sinasaktan. Kaya lang asa ng ebidensya. Wala po siyang medical, iisa lang. Sa medical pa niya, negative. Walang kahit anong pasa na nakita. So yun yung sinasabi ko, sa ngayon, mahal na mahal ninyo, kahit anong gawin sa inyo, bumapayag pa din po kayo, di po ba? Tama po ba? Baka naman mamaya, hindi kami pumapayag. Pero di ba dahil sa pagmamahal na yan, okay lang kahit anong gawing pananakit sa inyo. Pero pagka nagising kayo, sinasabi ko, na darating at darating ang pagkakataon na yun, na magigising kayo, saka ano bang dapat nating itawag doon? Ayaw kong magsabi ng foul madaming nakikinig. Baka mamaya ako ang dito. So yun po ha, kailangan po meron pong medical. Ngayon po sa psychological naman, yung mga minumura na mga asawa po dyan na kung anong mga pinagsasabi, kailangan po natin ng psychological assessment. Pwede po yun sa private kasi wala po tayong public po talaga na pwedeng umattend ng court hearing. Hindi po lahat ng doktor po kasi ipapayag na mag-attend ng court hearing. Kasi po, syempre, may hanap buhay, nakakaabala. So yun po ang kailangan natin. Private po ang nagkakandak ng psychological assessment. Yun po yung minsan ako pumapayag talaga na mag-testify in court. Sa financial naman po, lagi-lagi, bakit po ba? Hindi sinusustentuhan yung mga anak ninyo. Ngayon po, hindi na po hinahawakan
PNP yan. Ang humahawak na po yan is sa court na po. No po, sa Malolos na po, diretso na po. Birth certificate po ng bata ang kailangan. Ngayon po, gusto ko din pong paalam sa inyo na kung sino po ang nakalagay sa birth certificate, yun po ang sasampahan ng demanda po ha. Hindi yung naka-birth certificate si Juan ang kinakasuhan nyo, si Pipito. Paano nangyari po nun? Di po ba? Kung sino ang tatay ng bata, yun po. Yun po ang sampahan po natin. Ano po? So yun yung sa financial. Ngayon naman sa economic, lahat naman po siguro masaya ang buhay, pinapayagan ng mga asawa na magtrabaho. Pero trabahong matino po ha. Hindi po yung sa Harana. Saan pa? Sa Golden Bee. Hindi po ganun ha. Pagka hindi pumayag ang asawa nyo, hindi talaga pwede yun. Diba? Ang mga pwede lang doon, yung mga dalaga-dalaga na walang ano. Diba? Alam na natin yun. Yun po ha, baka mamaya may magreklamo, hindi ako pinapayagang magtrabaho, i-practice ko yung aking profession. O saan ko ba magpa-practice? Kasi professional dancer ako, pupunta akong Harana. Yun ang sasabihin nyo, ay hindi po talaga pwede, may pamilya po kayong tao. Di po ba? So yun po yun, pwede naman pag-usapan ninyong mag-asawa yun. So yun, sa 9262 ang pwedeng magsampa, asawa, ka-live-in, ano pa po? Shota, jowa, ano pa? Mga naka-one night stand, baka may mahilig pa po dyan. Wala naman, ba't nagtatawanan sa likod? Yung mga nandito sa harap, seryoso, pero yung nasa likod, nagtatawanan. Yan pa yung pwedeng magsampa nun. O, yung mga iskabechi ba dyan, may lakas loob po ba magsampa ng ganong kaso? Di pag nagsampa sila, bistado po, ano? Ayan. So yan po yung sa 9262 natin. Yun yung nangangalaga po sa inyong mga karapatan bilang babae, bilang nanay. Huwag po kayong papayag na nilalang lang po kayo dyan, ha? Meron po tayong batas na poprotekta po sa inyo. So huwag po kayong matakot. Ayan na naman, sasabihin ko, huwag matakot. Baka mamaya pila-pila na tayong pupuntang istasyon. Sana naman po, wala. So yun lang po. Ayan, pagka may mga tanong po, pwede pong pumunta ng istasyon. Laging bukas naman po yun. At may mga number din po ako, pwede niyong kunin sa vouchy po ng barangay. So yun lang po at maraming salamat po. Marami pong salamat. Ma'am Mayos. Si Device na. Lalaki. Ganon din sa Taal High School. Based po sa ratio sa pagkakaalam ko sa bawat lalaki na isang lalaki, 3 po ang babae. 1:3. Kaya napakarami pong kababaihan. Imagine niyo po na mapagsama-sama natin ng mga kababaihan, nakapag-aral sila, may pera po sila. Sigurado 20 years from now, napakaraming under. Nasa bahay na lang po sila. Nasa bahay na sila. Nasa bahay. Opo, dahil ako, nagsasalita po ako sa personal na karanasan, personal na buhay. So, yun po yung pinipresenta ko sa Barangay Taal, sa hinaharap dahil nakikita ko na dito naman po sa likod ko, nandito ang kasalukuyan at mga future leaders po ng ating barangay. At napakalaki ng ginagampanan ng Barangay Taal sa ating bayang Bukawi. Bakit po? Bukod sa malaking barangay, magandang barangay, 2 po ang educational institutions natin dito Nandito po ang Taal Elementary School, Taal High School. Hindi po lahat ng 19 na barangay ng bayan ng Bukawi ay mayroon pong educational institution. Kaya napakalaki ng papel po na ginagampanan ng Barangay Taal. So, ang sinasabi ko po, moving forward, 10, 20 years from now, yung mga kababaihan para lalong palakasin yung sektor natin, dapat alagaan po natin yung mga paslit pa lamang at mga high school. So, napakahalaga po nun. At sa pansamantala po, sa kasalukuyan, napakaganda po ng project ni Kap Quezon na ito at ni Kagawad Susan dahil pinag-iisa-isa po natin yung mga kababaihan para makakuha tayo ng mga resources. At itong resources na to nagagamit po natin para ma-educate po yung hanay ng mga kababaihan ngayon, mga karapatan nila, nandiyan po ang PNP natin. Tapos, bukod sa resources, natuturuan natin ng mga kababaihan
nagiging active pa po tayo. Tignan nyo po, kawalan din ito ng kalalakihan ng mga seniors dahil hindi po sila uma-attend sa senior citizens. Kung uma-attend lang po sila, mas marami pong yung pagiging active nila, mas makakatulong po sila sa bayan eh. So, napakaganda po nito sa gitna ng ating kasiyahan, sa gitna ng ipapakain ni Kap Quezon ngayon. Mahalaga po itong Women's Month dahil sa pagkakaisa-isa po ng mga kababaihan, gaya ng sinabi ni Ma'am Lynn kanina, kapag ka merong inaapi o inaabuso base sa ating kultura, base sa ating hindi kapag kakapantay-pantay ng ekonomiya dahil provider po yung lalaki, meron po kayong grupo na madudulugan. And at the same time, yung mga resources po na nakukuha ng kababaihan na ipapamahagi po. Kasi sa totoo lang, yung KPK, nung kausap ko nga po ang Pangulo ng ating KPK, Pambayan, tinanong ko yung kasaysayan po ng KPK. Ang KPK po ay unique. Medyo bago-bago siya at hindi po katulad ng senior citizens na talagang well-defined po eh. Basta pagka nag-senior citizens ka, nakasulat na sa national na batas, meron kang 60% discount. Ngayon, malinaw po yun. Octogenarians, nonagenarians, centenarians, may sariling pera. Dito po sa Bukawi, kung hindi nyo pa po na pag-aalaman, yung kasamahan po natin sa Team Solid Lingkod Bayan, si Consial Boy Takong del Rosario, siya po ang nagpanukala at pangunahing may akda na kapag kaumidad na po ng 80, ang birthday gift po nun ay 1,000 pesos na po. So, siyempre magtatampo po yung wala pang 80. Pero ang totoo, ano na rin po yun? Progreso. Hayaan niyo pong basahin ko ito. Republic of the Philippines, Province of Bulacan, Municipality of Bukawi, Barangay Taal. This certificate of appreciation is presented to in recognition to his or her support for our 2024 National Women's History, Women Who Advocate for Equity, Diversity, and Inclusion, held at Taal Elementary School, Taal, Bukawi, Bulacan. Given this 4th day of March 2024 in Barangay Taal, Bukawi, Bulacan. Signed by Honorable Susan S.P. Cristobal, Barangay Councilor, and Honorable Jason G. Hernandez, Barangay Captain. Ginagawad po natin ang sertipiko kay Attorney, Vice Mayor Attorney Sherwin Tugna. Palakpakan po natin. Picturean mo, bilihan mo. Ben ka na picture, oh. Bonak naman. Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan? Walang kapapatian, ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba habuhin sa tingkuhan tayong lahat ay biktima? Nagalupit tayo karahasan, pilit tayong dinadapa. Iyong mapay ang kapangon, ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon. Palakpakan naman po natin. Ito na ang ating panahon.
salamat po. And of course, ang sertipiko ng pagkilala para kay Police Colonel Lane Mayos, Ma'am Emily De Vera, and Elizabeth M. Isidro, and sa ating sa ating Municipal Mayor, Honorable Eduardo Villanueva.